Ako nga pala si Jackson, isang IT support sa kilalang BPO company dito sa Pilipinas. Matagal ko nang napapakinggan ang programa ninyo lalo na tuwing hating gabi noong nasa radyo pa kayo. Aliw na aliw ako sa mga kwentong pag-ibig na ine-ere ninyo to the point na heto na nga. Ako naman ang magsishare ng sarili kong kwento. Siguro pwede kong sabihin na ako yung tipo ng lalaki na may pagkapihikan pagdating sa pagpili ng babaeng mamahalin. Hindi naman sa sobrang taas ng standards ko, pero nagkataon lang din na naging busy ako sa pagtatrabaho at pag-iipon para sa future ko. Kaya naman matagal-tagal akong naging single. Sinubukan ko rin ang makipag-date at lumabas-labas pero wala sa mga nakilala ko ang talagang nakakuha ng loob ko. Totoo siguro ang sabi nila na habang hinahanap mo ang pag-ibig, lalo naman itong magiging maila. At kung kailan naman hindi mo na ito hinahanap, ay saka naman ito darating ng hindi mo inaasahan. Antok pa? Oo pare, nakakapanibagong yung skill natin eh. Sinabi mo pa. After natin kumain, matutulog muna ako sa sleeping quarters ah. Sige. Sukli mo, kuya. Thank you. Ano kaya masarap kainin? Ako yung dati na lang siguro. Nang silog. Uy, Sir Jackson, Sir Chad. Ay nako, ito talagang si Keo. Sabi ko naman sa'yo, huwag mo akong tawaging sir eh. Jackson na lang. Okay. Ano bang menu natin ngayon? Ay, may bago kami ngayon. Valenciana at saka inusbungang manok. Ba, sige nga. Patry nga ako nung Balenciana nyo. Okay, sa'yo, Sir Chad. Chad na lang din. Pero dating gawi ako nung silog. Copy, saan kayo pupwesto? Dito na lang, para malapit ako sa'yo. Ba't na ako nang tinapa naman talaga Dumidiskarte itong tropa ko Sige, laksan mo yung boses mo para marinig ka ni Meret lalong masira ang diskarte ko. Anong diskarte? Bakit? Sinong dinidiskartehan mo dito, ha? Ay, narinig tuloy ako. Takot ka kay Meryl? Hindi no. Pinupormahan mo ba tong kapatid ko? Kay, pinupormahan ka ba nitong tukmol na to? Huh? Hoy, ikaw. Ano nga ulit yung pangalan mo? Sino ako? Oo, ikaw nga. Jackson, bakit? Kung balak mong ligawan tong kapatid ko, pwede naman. Pwede? Basta wala kang asawa, ha? Wala, syempre. Anak? Wala din. Girlfriend? Wala. Boyfriend? Basira ulo to Bakit? Naninigurado lang. Teka, umorder na ba kayo? Baka naman puro tambay lang kayo dito sa karinderya namin, ha? Naka-order na. Good. Ako na magsiserve. Baka chancingan mo pa yung kapatid ko Para-paraan ka rin. Ay, sa wakas. Pagpahinga na rin matapos yung mahabang shift. Ay. Eka, parang si Kay itong nag-aabang na to. Siya nga. Kay! Jackson? Saan punta mo? Pauwi na. Sabay ka na sa akin. Hatid na kita sa inyo. Naku, hindi na. Nakakahiya naman. Huwag ka nang mahiya. Minsan lang naman eh. Tsaka wala pang masyadong sasakyan. 4 AM pa lang Sige na nga. Maaga yata kayo nagsara ngayon. Oo may lakad si ate. Ako naman magpapahinga na kasi may klase pa mamayang hapon. Oh, grabe, sipag mo naman. Nagbabantay ka na ng pwesto niyo sa gabi tapos nag-aaral ka pa sa hapon. Tumutulong lang naman ako sa pwesto. Kahit na, masipag pa rin ang tawag doon. Hindi pala alam ng ate mo na pinopormahan kita, no? Huh? Pinupormahan mo ba ako? Oo kaya. Tagal ko na nga nagpapakit sa'yo eh. Well, hindi ko alam kaya nga sir ang tawag ko sa'yo, di ba? Okay, now you know. So, all this time, hindi mo pala nagigets yung pagpapapansin ko sa'yo? Hindi. Malay ko ba kung ganyan ka rin sa ibang babae? Well, medyo palabiro din talaga ako pero hindi naman sa lahat ng babae nagpapakita ko. At least ngayong alam mo na yung intention ko, sa susunod na tanongin ako ng ate mo kung pinopormahan kita, ma-sure na ako sa isasagot ko.
Naku, magaling sa kusina yung ate ko. Sanay humawak ng kutsilyo at sangkalan yun. Sigurado ka na ba dyan? Mukhang dapat yata magpaalam na ako ng formal sa kanya. Ikaw bahala. Okay, sana matsyempohan ko siya mamaya. Mamaya talaga? Agad-agad? O bakit hindi? Alam mo, okay, sa totoo lang, matagal na akong may gusto sa'yo eh. Kaya ngayong nandito na rin lang tayo, kapag sabi na ako ng nararamdaman ko, tutuloy-tuloy ko na, di ba? Maraming panahon na ako naghanap ng magandang tiyempo, kaya hindi ko na pakakawalan tong momentum na to. Ang totoo, matagal nang nakuha ni King ang atensyon ko. Unang beses ko pa lang siyang nakita, gandang-ganda na talaga ako sa kanya. Yun nga lang, medyo nag-alangan ako na manligaw kay Kay dahil medyo may agwat ang edad namin. 28 years old na ako noon, samantalang nag-aaral pa naman sa college si Kay. Pero sa tuwing nakikita ko siya sa karinderya nila, hindi ko maiwasang lahanong mabighanik sa ganda niya. Yung lambing ng boses ni Kay, yung pagiging focus niya sa mga ginagawa niya, at yung usay niya sa pakikipag-usap sa mga customer. Lahat yun ay nakakadagdag sa kanyang appeal. Habang pinipigilan ko ang sarili ko ay mas lalo lang nahuhulog ang loob ko sa kanya. Kaya naman mula noon ay unti-unti na akong nagpakita ng interes kay Kay hanggang sa opisyal na nga akong manligaw. Ilang buwan din ang itinagalang panliligaw ko kay Kay. Nahirapan din kasi kami sa schedule naming dalawa lalo't may trabaho ako noon at nag-aaral pa naman si Kay. Pero dahil sa porsigido ako sa panliligaw ay nasungkit ko rin ang matamis niyang oo. Maayos si Kay bilang girlfriend kahit pa nga mas bata pa siya sa akin. Malawak ang pangunawa niya kaya hindi ko masyadong ramdam ang agwat sa edad namin. Punong-puno kami ng pagmamahalan hanggang sa hindi nga namin namamalayan, nangunga na ang pag-ibigan naming dalawa pagkatapos niyang makagraduate sa college. Nakakapagod. Sa wakas, please, we can call our own. Hindi pa, love. Hindi pa natin masasabing atin to kasi uupo pa lang naman tayo eh. Pero at least, nakabukod na tayo. Sa bagay, pero huwag kang mag-alala. Darating yung time na magkakaroon din tayo ng sarili nating bahay. Nao naman, may tiwala ako sa sipag mo. May convenience store pala dyan sa babae. Hindi na kayo mahihirapan bumili ng supplies kapag may nakalimutan kayo sa grocery. Anong masasabi mo dito sa place, ate? Okay naman. Hindi ganun kabongga. Sulit na para sa presyo. Ang maganda naman dito tahimik at saka malapit sa police station. Oo nga eh. Anyway, mag-prepare na kayo at sasama ako sa pamimili ng mga gamit ng magiging baby mo. Talaga? Ayaw mo ba? Gusto! Yay! Thank you, ate! Ang ganda nito! Ano sa palagay mo, love? Bagay ba sa room natin tong ganitong design ng crib? Ikaw bahala, love. Wala naman ako alam sa mga ganyan eh. Bakit ba kasi inuuna niyo bumili ng mga gamit ng bata? Ate, mas mainam na yung ready kami sa paglabas ni baby, di ba? Alam ko, pero may ilang months pa kayo para paghandaan yan. Dapat, ang inuuna mo ay yung mga kailangan mo sa pagbubuntis. Yung mga vitamins mo, yung schedule ng check-up mo. Kailangan healthy ka para maging healthy rin na magiging pamangkin ko. Ate, kasado na lahat. May regular sked na kami sa OB. Pati nga mga gatas ko nakabili na rin kami eh. Di ayos. Ay yung budget sa panganganak. Okay na ba yon, Jackson? Okay na rin. Huwag kang mag-alala. Kung sa usaping pinansya lang, wala kayong poproblemahin kasi matagal ko nang pinaghandaan itong mga ganito. Good. Kaya wag ka ng kontrabulate, ate. Plansyado ng lahat, okay? Hindi naman ako basta-basta kumukontra lang, no? Siyempre, sinisiguro ko lang din na ayos na talagang lahat bago kayo bumili ng mga hindi pa naman kailangan. Ngayong alam mong ayos na, siguro naman pwede na naming ituloy yung pamimili ng mga gamit ni baby, di ba? Para makakain na tayo at ako'y gutom na. Okay, fine.
Ang sarap. Okay na ako. Kayo na bahala. Umubos ng lahat. Tapos ka na kumain? Kumain ka kaya ng marami. Kailangan mo ng nutrisyon sa katawan. Ate, hindi rin maganda sa katawan ng buntis yung masyadong maraming kinakain. Wait lang ha, CR lang muna ako. Gusto mo samahan na kita, love? Ay, hindi na love, saglit lang ako. Mukhang handang-handa ka na nga sa panganganak ni Kay ah. Planado ba lahat to? Hindi ah. Nagkataon lang na nakapagtabi talaga ako kahit papano. Hindi naman kasi ako maluho eh. Kita mo nga, di ba? Doon ako kumakain sa karinderya nyo kasi nga gusto ko makatipid hanggat maaari. Tatapatin na kita ah. Hindi pa rin okay sa akin na nabuntis ng maaga si Kay. Kakagraduate niya pa lang ng college. Wala pa nga kayong 1 taon eh. Alam ko naman yun. Halataan naman eh. Pero dahil mukhang masaya naman siya at mukhang alagang-alaga mo naman siya, sige, suportado ko na rin kayo. Salamat. Siguruhin mo lang na kaya mong panindigan yung magandang ginagawa mo. Baka naman hanggang simula ka lang. Kung mag-alala, mahal ko si Kay. Pareho lang natin siyang mahal kaya isa lang ang gusto natin. Yun na yung mapabuti siya lalong-lalo na yung kalagayan ng magiging anak niya. Ang magiging anak namin. Kagaya ng maraming first-time parents, sobrang excited din kami ni Kay pagdating ng una naming anak. Nasa sinapupunan pa lamang ang baby, sobrang dami na naming pangarap para sa kanya. Simula nang nalaman naming nagdadalang tao si Kay, ay hindi na naalis sa amin yung idea na magiging tatay at nanay na nga kaming dalawa. Naging sobrang maalaga si Kay sa katawan niya. At ako naman ay lalo pang nagsipat sa trabaho. Nagkaroon ako ng kakaibang inspirasyon kaya halos hindi ko ramdam ang pagod sa araw-araw na pagbababad sa computer. Sobrang motivated ako noong mga panahong yun. Ang hindi lang namin inaasahan ay kukunin pala agad sa amin ang aming anghel. Maagang naputol ang lahat ng pag-asa at inspirasyon na ibinigay sa amin ng panganay naming anak. Ang sabi ng doktor ay tumigil daw sa pag-develop ang sanggol sa sinapupunan ni Kay, kaya bago pa man lumabas ang mga sintomas ng miscarriage, ay matagal na palang walang buhay ang anak namin sa kanyang sinapupunan. Nabalot kami ng sobrang lungkot. Walang tigil sa pag-iyak ang nobya ko. Sa isang iglap pa, yung buhay ko na puno ng inspirasyon na ay para pang biglang nawalan ng dahilan para magpatuloy. Pakiramdam ko ay para akong naglalakad sa isang madilim na hallway na walang patapusan. Humihinga na lamang ako, pero para na akong pinanggalan ng buhay sa sobrang lungkot na nararamdaman ko. Love, kumain ka na ng hapunan mo. Iinom ka pa ng gamot. Wala akong gana, love. Love, alam ko nalulungkot ka sa nangyari pero kailangan mo pa rin alagaan ang sarili mo. Wala na akong ganang mabuhay. Love, huwag mo sabihin yan. Paano naman ako? Nawala na nga tayo ng anak, mawawala ka pa. Kasalanan ko siguro kung bakit tayo nawala ng anak. Hindi wala ka namang kasalanan eh. Hindi mo naman ginusto yun. Bakit kinuha yung baby natin? Hindi ko man lang naranasan yung pagsipa niya sa tiyan ko. Sobrang excited pa naman ako sa paglabas niya kaso ilang buwan pa lang. Kinuha na siya sa atin. Hindi natin alam ang dahilan, love. Wala makakapagsabi. Alam ko lang, at least meron na tayong angel sa langit, diba? May magbabantay na sa atin. At sigurado ako na malulungkot siya kapag nakita niyang pinapabayaan mo ang sarili mo. Sige na, love.
Sumubo ka na kahit konti lang. Please. Dali na. Love, kailangan mong gawin to. Kailangan mong tulungan ang sarili mo. Bakit? Kapag kinain ko ba yan? Kapag ininom ko ba yung gamot ko? Babalik ba yung baby natin, ha? Kung may magagawa lang ako para maibalik si baby. Matagal ko nang ginawa, love. Kasi sa totoo lang, nasasaktan din ako sa nangyari. Pero mas lalo ako nasasaktan kapag nakikita ka nagkakaganyan. Hindi mo ako maiintindihan kasi hindi naman ikaw yung ina. Hindi naman ikaw yung nagbuntis. Sobrang hirap. Wala man lang akong nagawa. Hindi ko man lang siya nayakap. Hanggang ngayon ba, hindi pa rin niya iniinom yung gamot niya? Nakainom naman kahit papano. Kaso sobrang konti kumain eh. Susubo lang tapos ayaw na. Ngayon, tulog na ba siya? Oo, isa pa yung sa inaalala ko. Nakakatulog siya nang hindi kumakain. Baka kung ano nang mangyari sa kanya. Mukhang malaki talaga naging epekto sa kanya nung nangyari. Oo nga eh. Kaso wala naman akong magawa. Hindi ko alam kung paano siya kukumbinsihin na kumain ng maayos. Hayaan mo, pupunta ako dyan ngayon. Susubukan ko siyang kausapin. Okay. Baka sakaling makinig siya sa'yo. Sana nga. Pero Jackson, palagay ko mas mainam kung humingi na rin tayo ng tulong sa mga doktor. Iba pa rin yung nakakasiguro tayo. Palagay ko nga rin eh. Sige, huwag kang mag-alala. Susubukan namin magpa-check up bukas. Titingnan ko lang yung schedule ng clinic. Sige, salamat. Mukhang hindi po biro ang pinagdadaanan ni Mrs. Girlfriend lang, Doc. Hindi pa sila kasal. Okay. Sorry about that. Anyway, it looks like the patient is experiencing postpartum depression. Pero, Doc, hindi ba para lang yun sa mga nanganak? Miscarriage po ang case ng kapatid ko. You're right. Madalas yung nangyayari sa mga bagong panganak. Pero pwede rin siyang mangyari sa mga pasyenteng nakaranas ng early pregnancy loss. Pero hindi pa naman po ganun kalala yung sitwasyon ng girlfriend ko, di ba? Well, madadaan naman po yan sa tamang pag-aalaga. Time at comfort lang naman po ang kailangan ng pasyente. Pero mas makakatulong kung maiintindihan ninyo ang mourning process. Habaan niyo po yung pasensya niyo at lawakan ng pag-unawa sa kanya. Darating po yung mga araw na magkakaroon siya ng episodes of self-pity, sudden outburst of emotion o kaya minsan gusto niyang saktan yung sarili niya. May medication po ba na pwedeng i-take para mabawasan yung ganong instances? Yes po, pero ipapaalala ko lang po na aside from medication, mas makakatulong po sa kanya ang balanced diet at outdoor activities. Attention po ang mas kailangan ng pasyente sa ngayon. Palagay niyo, Doc, mga gaano pa kaya katagal ang aabutin bago siya completely makarecover? Case-to-case basis po yan, sir. May mga pasyente na mas madaling gumaling, meron din namang inaabot ng maraming buwan. Actually, may mga case din na after a few months pa bago makitaan ng symptoms. Ganun po ba? Mukhang kakailanganin mo na mahabang pasensya. Wala namang kaso sa akin yun eh. Ang gusto ko lang gumaling na siya. Hindi ko kayang tagalan na makita siyang nahihirapan eh. Alam ko, nakikita ko naman kung paano ka magmalasakit sa kapatid ko. Pero sana wag ka agad susuko sa kanya, lalo na ngayon. Mas kailangan ka niya. Hindi basta-basta ang pinagdaraanan niya. Kung kailangan doblehin ang atensyon na ibinibigay mo sa kanya, gawin mo. Kahit naman hindi mo sabihin, gagawin ko yun. Mahal na mahal ko si Kay. Hindi na baling ako maghirap, wag lang siya. Lahat kaya kong tiisin para sa kanya. Matagal na akong nakakarinig ng kwento ng mga nanay na namatayan ng anak bago pa man na isilang. May mga mangilan-ngilan na rin akong kakilala na nakaranas ng tinatawag na postpartum depression. Pero hindi ko naman inakalang mararanasan namin mismo ni Kate ang ganoon. Hindi ko alam kung papaanong ipaliliwanag ang pakiramdam pero isa lang ang masasabi ko. Sobrang dilim. Parang kahit saan ako magpunta ay dilim ang nakikita ko.
parang walang liwanag o kulay ang kahit anong lugar na puntahan ko. Hindi ko alam kung ano ang tamang gawin para labanan ang ganitong klase ng pakiramdam. Lalo't alam kong bukod sa akin ay may isang taong mas nasasaktan. At yun nga ay walang iba kundi ang girlfriend kong si Kay. Si Kay ang pinaka-apektado sa pagkawala ng anak namin. Nawalan siya ng ganang kumain, hindi siya makausap ng maayos, at talong hindi mo siya makikitang ngumiti. Maghapon lang siyang nasa kwarto at umiiyak. Paminsan-minsan napipilit po naman siyang lumabas. Pero kapag tapos ng araw ay pumabalik siya sa kama at niyayakap ang mga gamit na para sana ay sa aming anak. Ang makita siyang nagdurusa ang pinakamahirap na pakiramdam para sa akin. Wala akong magawa para maibsan ang lungkot niya. Ang kaya ko lang gawin ay ang magdasal na sana ay pawiin na ng Panginoon ang lahat ng sakit at pait na nararamdaman naming dalawa. Hindi naging madali para sa amin ni Kay ang mga sumunod pang araw. Lumala ang pagiging malungkutin niya. Kapansin-pansin din ang biglang pagpayat niya at ang madalas na pagiging tulala niya. Alam kong mas kailangan ni Kay ng makakasama sa mga panahong yun kaya nag-apply ako ng indefinite leave sa trabaho para alagaan at masamahan siya hanggang sa maging mas maayos na ang kalagayan niya. Nang mga sandaling yun, itinuon ko sa kanya ang lahat ng atensyon ko. Pinalasan namin ni Kay ang paglabas-labas. Pumunta kami sa mga concerts, sa mga mall shows, sa mga paborito niyang mga artista. Lahat ng alam kong pwedeng makapagpasaya sana sa kanya ay ginawa ko. At bagaman medyo nabawasan ang ipon ko dahil sa ilang buwan na wala naman akong kinikita, ay wala naman akong pinagsisisihan. Lalo na nga, noong nakita kong unti-unti nang bumubuti ang kalagayan ni Kay. Papasok ka na talaga, love? Oo, love kailangan. Kasi ilang weeks na akong hindi pumapasok. Okay. Love, huwag ka na malungkot, okay? Kaya mo, sisigapin ko umuwi on time para hindi mo ako masyado mamiss. Sama mo na lang kaya ako. Sa office? Oo, hindi ba pwede? Ay, love, kung pwede lang, isasama talaga kita. Ayaw mo lang yata eh. Talagang love ko. Hindi ka napakayarap nga ako. Konting taste na lang, love. Sa weekend, buong araw ulit tayong magkasama. Tsaka-tsaka muna, ha? Okay, wala naman akong magagawa eh. Hingi ako ng kiss sa love ko. Sarap naman nun. Wala na ako mahala. Kaya mo tatawagan kita kapag may break ako. Sabi mo yan ha? Oo, promise. Sige, hintayin ko tawag mo. Pero mas okay kung matutulog ka na, love, para hindi ka mapuyat, okay? Sige. Bye-bye na. I love you. Yun oh, nakabalik ka na pala pre. Oo, Kailan pa? ngayon lang. Kumusta naman si Kay? Ayun, grabe kong maglambing. Nahirapan nga akong iwanan siya kanina eh. Ganun ba? Kawawa din eh, no? Sinabi mo pa. Anyway, balik na ako sa station ko. Sabay na tayo mag-break mamaya. Catch up, catch up. Sige, sige. Sino kaya itong tumatawag? Anong oras na? Oh, sige. Hindi pa ba natutulog to? Hello? Hello, love? Hindi ka pa natutulog, love? Hindi pa. Sabi mo kasi tatawagan mo ako eh. Hinihintay ko. Love, sabi ko tatawagan kita sa break ko, di ba? Kakaumpisa pa lang ng shift ko. Miss na kita eh. Itong love ko talaga. Oh, sige na, love. Bawal kami mag-take ng calls eh. Tawagan na lang kita mamaya, okay? Okay. Solid. Sarap talaga ng pagkain ngayon sa CAF. Oo nga eh, namiss ko yung mga pagkain dito. Tagal din ng leave mo eh.
Parang bitin pa nga parang gusto ko pang i-extend. Wala ka ng leave credits, ulol. Sino pala ngayon naiwan kasama ni Kay? Wala nga Nakailang tawag na kanina sa akin habang nagtatrabaho ako. Hindi pa siya natutulog? Hindi pa nga daw, hinihintay daw niya yung tawag ko. Yun lang. Baka naman masanay siya ng ganyan ha. Hindi naman siguro, baka ngayon lang kasi nga may pinagdadaanan. Sana nga. Kausapin mo na lang din siguro mamaya tol pag uwi mo. Ipaintindi mo ng maayos na hindi pwedeng mayat maya kang may kausap sa phone. Ikaw din baka pag nahuli ka ni boss, mabigyan ka pa ng disciplinary action. Yun nga din iniintindi ko Di ba mamaya kakausapin ko. Bigla yata katamad ko sa trabaho Love? Love, nandito na ako. Love? Love? Nasa kwarto siguro yun, mapuntahan nga. Oh, Love, ba't kumiyak? Ang tagal mo kasing umuwi Love, one time naman ako naka-out sa trabaho Kahit na wala akong kasama buong gabi. It's okay. Nandito na ako. May kasama ka na. Tahan na lang. Hindi mo na ako mahal. Inuuna mo na yung trabaho mo. Hindi totoo yan, Love. Kaya nga ako nagtatrabaho para sa future natin Pero iniiwan mo ako mag-isa. Sorry, Love. Tiis-tiis lang, ha? Gusto mo ba papuntahin ko sila Ate Meryl mo dito habang wala ako? Ayoko. Para hindi ka maiwan mag-isa. Ayoko. Gusto ko ikaw nga yung kasama ko Kaya lang, Love. Kailangan ko mag-work para sa atin. Huwag ka nang mag-work mamaya, Love naman, hindi pwede. Di wag. Ayaw mo na akong kasama. Mas gusto mo pa magtrabaho kaysa kasama mo ko. O sige, ganito na lang. Susubukan kong kausapin yung boss namin mamaya. Hindi muna ako papasok. Promise? Susubukan ko lang, Love, ha? Pero pag hindi ako pinayagan, intindihin mo naman, please. Para sa atin naman to Okay. Sorry, love kung nagiging OA ako. Hindi ko kasi maiwasang malungkot kapag wala ka Okay lang yun, Love. No need to say sorry. Gagawin ko ang lahat ng kaya kong gawin para hindi ka na malungkot. Thank you, love. Sige na, Love. Bangon ka na dyan para makakain na tayo ng breakfast. Tapos sabay na tayo matulog, okay? Pagaman, nakabalik na nga ako sa trabaho ay parang kailangan ko pa rin ibigay kay Kay ang buong atensyon ko. Naging sobrang clingy kasi siya matapos ang lahat ng pinagdaanan namin. Kahit alam niyang nasa opisina ako, panay ang tawag at pangungumusta niya nga sa cellphone. Sa isip-isip ko naman na mas okay na yun kumpara sa dati na halos hindi ko siya makausap. Mas panatag na ako ngayon dahil kahit papaano ay si Kina ang gumagawa ng paraan para maibsan ang pangungulila niya. Noong una medyo cute pa yung pagiging clingy ni Kay. Hindi kasi siya ganun noong mga unang stage pa lang ng relationship namin. Kaya kahit papaano ay natutuwa ako sa ipinapakita niya ngayon. Ang kaso nga lang, lumala ng lumala ang pagiging clingy niya at umabot na nga sa punto na naalarma na kahit ang mga taong malalapit sa aming dalawa. Kailangan ko na matapos to ngayon kundi lagod ako sa management. Lipat pa nga sa pang-umaga, ang dami namang gagawin. Pa naman yan kung kailan nagmamadali tsaka naman may tawag ng tawag. Sagutin ko na nga lang. Hello? Oh, chill, pare. Parang ang init ng ulo mo Ang dami kasing kailangan tapusin I know. Pero huwag ka naman masyadong hot. Buti na lang ako yung tumawag sa'yo. Paano kung si boss di na bad shot ka? Sensya na tol, gulong-gulo na yung utak ko ngayon Halata nga May escalated ticket tayo. Sa'yo yata naka-assign. Inabot na ng 3 days. Ha? Sa akin? Oo. Check mo sa SharePoint pre. Updated na yun. Ay, kakainis.
Hindi ko yata napansin kahapon bago ko umuwi. Buti na lang pinaalala mo ngayon. Anong oras ba uwi mo? Hindi, pauwi na nga ako in 20 minutes kaya nga nagmamadali ako. Ay, mukhang ma-overtime ka pa tuloy. Tapusin mo na yung pending ticket ha. Kasi naman mabigyan ka pa ng warning. Oo, sige, salamat sa pag-remind. Daan ka nga saglit sa pad ko bago ka umuwi. Yosi break tayo kahit saglit lang. Okay. Lalim na ng mata mo pare ah. Kaya mo pa ba? Oo naman, medyo naninibago lang sa bagong responsibilities. Hirap no? Ibang iba sa last na position natin. Yun na nga eh, hindi ko in-expect na ganito pala kalala. Pero bawing-bawi naman sa increase at saka sa privilege. Kaya okay na rin. Tiyagaan lang talaga sa mga gawain. Oo, tsaka ngayon lang naman siguro ito mahirap kasi nga naninibago pa tayo. Sana nga. Pare si Kay, kumusta? Okay naman, kahit papano, mas nakakangiti na siya kumpara ng mga bago pa lang yung, alam mo na. Okay naman kayo? Oo naman, Hindi ba kayo nag-aaway nitong mga nakaraan? minsan bigla na lang siya natatahimik. Teka, bakit mo natanong? Kasi pare, may gusto nga kasi sana akong sabihin sa'yo eh. Ano yun? Huwag mong sasabihin kay Kay na sinabi ko sa'yo ha. Ang alin? Pare, yan kasing si Kay, panayang tawag sa akin habang oras ng trabaho. Ano? Oo, panayang tanong kung kasama ba kita, kung nasa office ka ba. Seryoso? Oo, minsan nga nakikiusap pa na picturean daw kita sa pwesto mo para siguraduhin nasa office ka eh. Anak ng... Nahayaan ko na lang din minsan kasi nga alam ko naman yung nangyari sa kanya. Si Kay talaga o nakakahiya? At saka tol, mukhang naghihinala yata si Kay eh, Na ano? na may ibang babae ka. Paano mo nasabi? Madalas niya kasing tinatanong sa akin kung may mga teammate daw ba tayo na babae. Sabi ko naman wala. Kung meron man, nasa ibang department o kaya ibang site. Tol, hindi mo naman siguro siya binibigyan ng dahilan para paghinalaan ka, di ba? Di talaga pare, halos lahat nga ng oras binigay ko na sa kanya eh. Palagay ko, kailangan niyo mag-usap ng masinsinan. Basta wag mong sasabihin sa kanya na nagsumbong ako ha. Sige pare, pasensya ka na, pati ko naabala ni Kay. Wala yun. Pero ngayon pa lang, agapan mo na yung problema niyo. Kasi baka mamaya kung sino-sino pa i-text o tawagan yan, ang masaklap. Baka pati boss natin di niya palampasin. Mamaya na pare, nakausapin ko agad siya pag uwi ko. Good luck pare. Oh, kain na love. Favorite mo yung ino-order ko dati sa karinderya namin kaya pinagluto kita. Salamat love. Mahal, may problema ba? Parang ang tamlay mo ngayon eh. Totoo niyan mahal, meron eh. Oh, ano yun? Sabihin mo sa akin, baka makatulong ako. Kasi love, nag-usap kami ni Chad kanina. Tungkol saan? May nasabi ba siya sa'yo? Hindi wala, ano lang, nakita ko kasi sa call history ng phone niya na tumatawag ka sa kanya kaya kinumpronta ko siya. Tumatawag ka pala sa kanya habang nasa trabaho ako? Love, sorry ha. Gusto ko lang naman makasiguro na okay ka. Kaya tumatawag din ako kay Chad. Okay, naiintindihan ko yung love. Pero hindi kasi tama na abalahin mo pa pati yung mga katrabaho ko. Pwede ka naman mag-text na lang sa akin, di ba? Kasi baka isipin mo. Love, ayoko na sana kausapin ka pa tungkol dito. Kasi alam ko yung pinagdaanan mo eh. Kaya lang, hindi maganda yung ginagawa mo. Nangaabala ka ng ibang tao sa oras pa ng trabaho. Sorry, love. Kailangan mo magtiwala sa akin, okay? Hindi ako maglilihim sa'yo. Hindi ko magagawang saktan ka lalo't alam kong pinagdaanan mo, okay? Sorry talaga, love. Kung nagawa ko yun, hindi ko kasi maiwasan na lamunin ako ng lungkot. Lalo na kapag mag-isa lang ako eh. Alam mo naman yung sabi sa akin ng doktor, di ba? Hiyang-hiya na nga ako sa'yo eh.
minsan gusto kong iwan mo na lang ako. Kasi alam kong hirap ka na sa akin. Ano mo sabihin yan, love? Hindi kita iiwan. At lagi mong tatandaan na hindi ka naging pahirap sa akin, okay? Mahal na mahal kita. Mas kaya kong tiisin ang lahat ng hirap kaysa mawala ka sa akin. Gusto ko sanang pagsabihan si Kay dahil sa ginawa niyang pangaabala sa mga katrabaho ko. Gusto kong agapan kung anuman yung maling ginagawa niya dahil ayoko nang lumalapak ang sitwasyon. Pero sa tuwing sinusubukan ko siyang kausapin ay lumalambot lang ang puso ko. Lalo na kapag nag-umpisa na siyang magsabi ng sorry. Sa tuwing ginagawa niya yun ay parang bumabalik sa alaala ko yung mga panahon na lugmok siya sa kalungkutan. At yun ang ayaw kong mangyari ulit. Kaya naman hanggat kaya ko ay nilawakan ko na lamang ang aking pangunawa. Nagpatuloy ang pagiging extra clingy ni Kay kahit na ilang beses ko siyang pagsabihan ay hindi pa rin siya tumitigil sa pang-aabala sa iba kong katrabaho. Maya't maya siyang nagtatatanong kung nasaan ako o kung sino nga ba ang kasama ko. Mabuti na lang at kahit papaano ay naiintindihan nilang kwento at ang pinagdaanan namin. Kaya kagaya ko ay inuunawa na lamang nila si Kay. Pero isang pangyayari ang sumubok sa haba ng pasensya ko. Anong oras ka na uuwi niyan, love? Hindi ko rin alam, love eh. First dinner eat out kasi namin as a team. Hindi ba talaga ako pwedeng sumama? Love, alam mo naman hindi ako magdadalawang isip na isama ka kung pwede lang, di ba? Hayaan mo, sa susunod baka pwede na kitang isama. Papakiramdaman ko lang muna yung mga bago kong ka-team at saka yung bago kong boss, okay? Okay, update mo ko ha. Oo naman, love. Pero mas okay kung matulog ka na. Don't worry, uuwi rin ako kaagad pagkatapos ng dinner namin. Akala ko ba dinner lang tayo? Ba't bigla tayo napadpad dito sa bar? Akala ko nga din eh. Pero hayaan mo na, sagot naman daw lahat ni boss dyan eh. Kaso, Huwag mo na muna masyadong intindihin si Kay. Malaki na yun. Minsan lang naman tayo magsaya kasama yung teammates natin sa ibang site eh. kaya lang ang alam lang niya, kakain lang tayo. O sige, ganito na lang. Mag-join ka muna kahit saglit lang, tapos kahit after 30 minutes. O kaya gawin mo ng 1 hour. Saka ka na magpaalam kay boss na aalis ka na. Mukhang ganun na nga lang gagawin ko, pre. Relax ka lang. Araw-araw ka nang pagod sa trabaho eh. Mag-chill ka rin paminsan-minsan. Deserve mo naman to. Deserve natin to. Sabagay. Oh, Chad! Jackson! Ba't nandito pa kayo sa labas? Ba't di kayo pumasok sa loob? Papasok na rin boss. Nagpahangin lang saglit. Nagpababa ng kinain. Okay, sunod kayo kaagad ah. Yes boss. Ano pala yung bit-bit nyo boss? Ito ba? Wala, ano lang to? May konting giveaway lang ako sa team. Ako na po magdadala. Okay lang ba? Siyempre naman boss. Sige, salamat. Oh my God. Nandiyan na yata yung cake na pinideliver ko. Chad, go ahead. Pakidala mo na yan sa loob para di ka na mabigatan. Jackson, okay lang ba kung samahan mo muna ako saglit? Okay po, no worries. Ay, saan na yung rider? Sabi nandito na siya. Patingin ako, ma'am. Mukhang umikot, mama. Nasita siguro siya kanina dito. Bawal kasi yata maghintay na matagal dito ang motor eh. So, dapat ba lumipat tayo ng pwesto? Hindi na, ma'am. Baka lalong mahirapan yung rider na hanapin tayo. Okay na dito, ma'am. Alam mo, kanina pa kita gustong punahin sa kakatawag mo sa akin ng ma'am. Nakakatanda ka ha? Ano ko, teacher mo? Ay, sorry po. Hindi kasi ako sanay sa tawag na boss eh. Pwede namang Jen na lang. First name basis. Total, nasa BPO industry naman tayo. Okay lang po ba sa inyo yun? Oo naman. Actually, mas komportable nga ako sa ganun eh. Okay. Ba't parang lalong lumayo yung rider? Ha?
Patingin? Walang yakang babae ka! Sinasabi ko na nga ba eh! Love, tama na yan naman. Love, Talagang masasaktan ka kasing babae ka! Malandi ka! What are you talking about? Wala akong nilalandi. Magde-deny ka pa? Eh, kitang-kita ko na! Kay, bitaw mo siya. Kay, ano ba? Who is she? Jen, sorry. She's my girlfriend. Sorry talaga. Akala ko ba kakain lang kayo ng dinner? Ba't nandito kayo sa labas ng bar? Sinasabi ko na nga ba may babae ka eh! Kailan mo pa ako niloloko, ha? Kailan pa? What? Babae? Oh my God, miss? Alamin mo muna yung totoo bago ka magparatang ng ganyan. Jen, I'm really sorry. Ako na humihingi ng pasensya. Uuwi na lang kami. Hindi tayo uuwi. Nagharap-harap na rin lang tayo. Pag-usapan na natin kung gaano katagal nyo na ako niloloko at tapusin na natin dito to. Oo, may pag-uusapan tayo. Pero hindi kasama si Jen doon. Wala siya kinalaman dito. Jen, I'm really sorry. Pasensya ka na. Okay. I think kailangan mo ang kausapin yung girlfriend mong baliw. Mauna na kami. Sorry talaga. Love, nasasaktan ako. Ano ba? Ano yung ginawa mo? Ano pa nga ba? Eh di binigyan ko ng leksyon yung babae mo. My God, kay boss ko yun. Sa dinami-dami ng pagsiselosan mo, yung boss ko pa. Talagang gumawa ka pa na napakalaking iskandalo, ha? Boss? Eh bakit kayong dalawa lang yun nandun sa labas ng bar? At isa pa, bakit nasa bar kayo? Eh di ba sabi mo kakain lang kayo ng dinner? Katatapos lang namin kumain ng dinner at may konting get-together lang kami dun sa bar. Magpapaalam nga dapat ako sa boss ko kaso dumating ka pa eh. Talaga? Magpapaalam? O baka naman may iba kayong balak puntahan ng boss mo kaya nasa labas kayo ng bar? Ano, magmo-moment kayo? Magcha-check-in kayo sa hotel? Pabihira. Kay, kahit kailan hindi kita binigyan ng dahilan para pagdudahan mo ko. Halos lahat ng oras ko binigay ko na sa'yo. Tapos pag-iisipan mo lang ako ng ganyan, ano ba klaseng utak meron ka ha? Eh, alam mo naman kasing may depression ako. Tapos inuuna mo pa yung pakikipag-party sa mga office mates mo. Tama na, Kay, tama na. Tama na yung kakagamit mo sa depression mo para gawing excuse din sa kabaliwan mo. Oo, alam ko hindi biro yung pinagdaanan mo, pero pwede ba? Kahit sandali lang. Bigyan mo naman ako ng konsiderasyon. Lawakan mo naman yung pangunawa mo kasi sa totoo lang. Hindi na nakakatawa eh. Hindi lang ikaw yung dapat laging iniintindi. May mga pinagdadaanan din ako, may problema din ako, napapagod din ako, Kay. Kaya sana naman huwag mong hintayin na pati ako mabaliw dahil sa mga pinagagawa mo. Hindi ko na napigilan pa ang sarili ko at tuluyan na nga akong bumigay sa sobrang inis. Naibuhos ko ang lahat ng sama ng loob ko at napagtasan ko ng boses si Kay. Ang sakit lang kasi sa part na wala siyang ibang ginawa kundi ang pagdudahan ako samantalang wala naman akong ginagawa para maramdaman niya yun. Okay lang sana kung ako lang ang nagsasuffer sa ginagawa niya. E ang kaso, pati yung trabaho ko ay naapektuhan na rin. Mabuti na lamang maswerte ako sa mga katrabaho ko lalong-lalo na nga sa boss ko. Kaya naintindihan nila ang sitwasyon. Pero nangako akong hindi na mauulit pa ang lahat. Lalo't nilayasan na nga ako ng girlfriend ko. Nasaktan at napaiya si Kay sa mga nangyari kaya bumalik muna siya sa atin niyang si Mariel. Sa ngayon ay hinayaan ko na lamang muna siya pero alam ni Mariel na araw-araw ko siyang kinukumusta. Marahil ay kailangan muna ni Kay ang aruga ng ibang tao bukod sa akin. Hindi naman sa pinababayahan ko siya pero kung yon ang kinakailangan para tuluyang manumbalik ang maayos na pag-iisip niya, titiisin ko. Kahit pa nga gabi-gabi akong nangungulila sa kanya. Hanggang dito na lamang muna ang liham kong ito. Salamat sa pagkakataon na nakapagbawas ako ng bigat sa dibdib. Sana ay matulungan niyo akong ipagdasal ang lubusang paggaling ng girlfriend kong si Kay sa kung anumang nararamdaman niya ngayon.